Maki Rena! Maki Rena! 91.5 Win Radio. Hello, hello! Hello kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakilamero at pakilamera. Andito na naman syempre ang inyong mastermind, ang inyong dakilang pakialamera sa lahat. Ang inyong kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy kalamir. Maki Rena! Opo da, that's me. Live na live nationwide, worldwide, and unified naman at your service. Para damayan at pakialaman ang problema na may problema at pinagdaraanan sa buhay ng ating mga kapitbahay. Always willing na willing, makialam. Sino ba ang ating dadamayan ngayon, mga kapitbahay? Kung gusto nyo malaman, abay umatake na kayo agad sa ating FB page. Dahil naka-up na ang ating storyang papakialaman ngayong araw na ito dito sa Makialam. 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Ayan, punta lang kayo ha. I-follow nyo yan at makikita ninyo ang ating istoryang dadamayan ngayon. Ang istorya ni Lily. Lily ang pangalan. Ano nga kayong pinagdaraanan ni Lily? Makialam na kayo sa comment section. Basahin nyo ha yung storya ni Lily. Tapos makialam kayo dyan sa comment section. Dyan kayo tumalak, hanash kuda. Habang si Mari ninyo babasahin on air ang istorya ni Lily. At for the talak, hanash kuda rin mamaya. Kaya naman kung ready na kayo, abay mas ready na ako. Tayo na't pakinggan at makialam kay Lily. Maki Alam! Maki Alam! Maki Alam! Maki Alam! Maring Maki Rena. Magandang umaga sa iyo, Maring Maki. Lily na lang po ang itawag nyo sa akin. 36 years old at kasal sa asawa kong itago nyo na lang po sa name na Popoy. 3 years kaming kasal at nagsama ng asawa ko, pero nitong taon lang ay naghiwalay kami dahil sumakabilang bahay si Popoy. Siyempre, napraning ako, Marikoy. Kasi may dalawa kaming anak ni Popoy at mahal ko rin siya. Kahit masakit, pumayag akong makipaghiwalay. Pero ang kondisyon ay kailangan magsustento siya sa dalawang anak namin at dapat umuwi siya sa amin tuwing Sabado at Linggo. Hindi pwedeng hindi siya pumayag dahil baka maghalo ang balat sa tinalupang Junjun. Aray ko. Pumayag naman siya, Mare. Mula Lunes hanggang Biyernes, madalas kong mini-message ang asawa ko kahit magkahiwalay kami ng bahay at kasama niya ang kanyang girlfriend. Kahit mini-message ako ng girlfriend niya na tigilan ko na si Popoy, hindi ko tinatantanan. Kahit i-block pa ako, humarap ako ng paraan para makapag-message sa kanya at makapag-usap kami. Ang hindi alam ng girlfriend niya, nakafollow sa akin ang asawa ko sa TikTok. Kaya naman nakuha ko ang pagkakataon na yon para makuha ang atensyon ng asawa ko. Abo. Nagpapayat ako. Binalik ko ang dati kong alindog. Nagsasayaw-sayaw ako ng pa-sexy para maakit siya ulit. Thirst trap yata ang tawag doon. Ganon. Ewan ko sa'yo, Mari. Parang ako'y
Ayaw na ituloy itong pagbabasa. Kaya naman sa tuwing umuwi si Popoy sa bahay, sinisigurado ko na to the highest level ang performance. Yung hindi niya malilimutan. Pero syempre gagawin namin yon kapag tulog na ang mga bata. Di wow. Mare nang dahil doon, unti-unting bumabalik na ang sigla at spark sa pagsasama namin ni Popoy. At lagi siyang excited na umuwi ng bahay. Ramdam ko na ulit ang init ng pagmamahal niya. Sabi! Sa ngayon ay mula Huwebes hanggang Linggo na umuwi ang asawa ko sa amin. Ramdam ko rin ang yamot ng GF niya sa akin. Ang problema ko na lang ngayon, Maricoy, nauubusan na ako ng paraan para tuluyang bumitaw itong side chick ng asawa ko na sobrang kapal ng muka. Tulungan mo naman ako kung paano puksain ang haliparot na kabet. Puksain na yan! Lily. Maki alam. Maki alam. Grabe naman talaga, no? Madali lang, Mare, ah. Kakatawa to. Grabe naman talaga, no? Ikaw ang legal, ikaw na nga ang agrabyado at niloko. Tapos ending, ikaw pa rin mag-a-adjust? Nakakaloka. Ang kapal! Ang kapal talaga ng mukha. Ang kapal at lakas na talaga ng loob ng mga kabit ngayon, no? Diyos ko, nakakaloka ito. Biruin mo, ikaw yung bumaba ang level. Diba? To the extent na nag-thirst trap ka sa TikTok. Para lang ma-win back mo yung atensyon ng asawa mo. Ganong level, Maricoy? Diyos ko! Parang lumebel ka rin dun sa kabit. Nakakaloka ka. Katampal nga. Sir! Pero Mare, eto lang ha, para sa akin, believe naman ako talaga sa'yo. Oo, believe ako sa'yo. Believe ako sa'yo sa ginawa mo. Siyempre, normal yan sa isang asawa, yung gawin ng lahat. Diba? Lahat ng paraan para maisalba ang marriage. Siyempre, para maayos nyo yung pagsasama ninyo, diba? Out of love, yan. Out of love and of course, para sa mga anak ninyo. Kaya mo nagawa ang mga bagay na yan. Pantakin mo, diba? Tumorstrap nga sa TikTok. Ano mga sinaya mo, Mare? Ano bang account mo? Patingin nga. Stalk kita. Para makita ko kung talagang pasado sa pagta-thirst trap yan. Nakakalok. Pero syempre, Mare, wag na wag mong kalilimutan ng respeto sa sarili, ha? Totoo yan. Wag mong kalilimutan ng self-respect. Kasi naman, di ba, chumuchorba ka pa kasi sa asawa mo? Habang may chumuchorba din siyang iba? Diyos ko! Di ba kayo kinikilabutan? Chinochorba ka ng asawa mo habang may chinochorba siyang iba. Ano yan? Ano ba yan? Diyos ko! Awat na, Mare, ha? Awat na. Nagawa mo naman na halos lahat na makakaya mo para lang maisalba ang pagsasama ninyo. Pero kung ayaw talagang magtino ng asawa mo, Mare, huwag mo sayangin ang buhay mo. Ituloy mo lang yung pagmamaganda mo sa TikTok. Okay, pero hindi dahil para sa kanya. Para sa'yo. Mag-TikTok affiliate ka na lang. Para kumita ka pa ng extra. Para in the future, hindi mo na kailangang umasa pa dyan sa jowa mo na yan. Okay, tuloy mo yung pagmamaganda mo. Gawin mo lahat ng gusto mo at magpapasaya sa'yo. Para sa'yo. Hindi para dyan sa asawa mo para manumbalik ang atensyon niya sa'yo. Total, ayaw niya magtino di ba? Hayaan mo siya. Sino ba magsisisi sa huli? Basta ikaw, focus ka sa mga anak mo. Lalo na sa pagpapanumbalik ng sarili mo na nawala, buhat nang lokohin ka ng asawa mong walang respeto sa'yo. Bakit? Wala siyang respeto sa'yo Kaya ba may respeto pa? Piruin mo merong jowa sa iba. O merong chinochorbang iba tapos chochorba sa'yo. Ano, Mare? Asan ang respeto dyan? Wala
wala siyang respeto sa'yo. Pues ikaw dapat may respeto ka sa sarili mo. Pero syempre, wag mo pa rin kalilimutan ang karapatan mo at karapatan ng mga anak mo. Wag mo nga hayaang magwagi ang kabit na yan. Alamin mo pa rin ha, wag mo kalimutan yung karapatan mo, karapatan ng mga anak mo. Dapat may sustento ha. Dapat may sustento. Ano to? Hindi yung nakakapambabae pero walang pambuhay sa mga anak. Ano to? O at least sa child support man lang makapag-usap kayo ng maayos at magkasundo kayo, ha? Dead mo na dyan sa kabit na yan. Dead mo sa kabit! Tandaan mo, hindi kanyan magagalaw. Wala siyang karapatan. Ikaw pa rin ang legal. Tandaan mo yan, ha? Wala naman yung ibang magagawa kundi ngumaw-ngaw lang. O, ngaw-ngaw lang yan. Pero sa huli, wala pa rin siyang laban kasi ikaw ang legal na asawa. Nasa iyo pa rin ang huling. Halaka. Kaya sige, go! Magmaganda ka lang dyan sa TikTok. Or the thirst trap ka na ng thirst trap dyan. Kung yan ang magpapagaan ng kalooban mo at magpapasaya sa'yo, go! Pero gawin mo para sa sarili mo at hindi para sa asawa mo, okay? Yan po si Lily. Si Maring Lily na trentahin pero tumathirst trap pa rin. Charing gola. O mga kapitbahay, atake na sa ating comment section. Baka may gusto kayong italak hanash kuda kay Maring Lily. Sige na, umatake na kayo dyan. Makialam na sa ating comment section. At sa ating mga kapitbahay na may gusto ring problemang ipadamay at gustong pakialaman ng mari ninyo, abay willing naman akong makialam dyan. Mag-message lang kayo sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page, or DJ Maki Rana Facebook page. Mag-message lang kayo dyan ha. Follow, message ng inyong mga storya. At abangan kung istorya mo ang ating madadamayan at mapapakialaman. Dito pa rin sa Maki Alam with Maki Rana.